Okay, so tayo ay pansamantala, ako uli ang magdi-discuss ng ating aralin sa gabing ito. At si Pastor Claude ay napagkasundoan namin na ako ang magtutuloy sa mga lessons at meron lang siyang kinakailangang asikasuhin o intindihin. Okay. Yan. So tayo po ay magpapatuloy. Ang ating aralin sa gabing ito ay nasa Isaiah chapter 41 pa rin. At magpapasimula tayo sa verse 14 hanggang verse 20. Ayan, nawa ay nakalipas na mga araw, noong Tuesday ay natapos ni Pastor Claude hanggang verse 13 ng chapter 41. At ngayon itutuloy natin ito at sa mga susunod pang mga araw. Okay, atin munang bigyan ng pagkakataon, tayo muna'y dumulog at manalangin sa Panginoon, humingi tayo ng gabay at patnubay sa Kanya para sa ating pag-aaral. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa patuloy na pagsama, pagbibigay mo sa amin ng dakilang oras upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Samahan mo kami sa gabing ito, Ama. Nawa ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar ay makasamang makapag-aral, magbigay ng panahon at atensyon sa pag-aaral na aming gagawin sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na mangusap at magpaalala sa kanila ng kahalagahan ng pag-aaral na ito. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang aming maparangalan sa aming pong gawain. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, nandiyan na uli si Ate Alma. Salamat po, Ate Alma, sa inyong pamilya dyan. Nawa ay kasama nating nag-aaral ang bawat isa. At kagaya po ng lagi kong binabanggit, nawa ay makita natin ang ating mga sarili na palagi ang nagtsatsaga at nagbibigay ng atensyon, ng focus sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam ko na sa dami ng mga ginagawa sa mga bahay, lalo na yung ating mga estudyante, ay medyo nawawala ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero nawa ay wag nating hayaan na magpatuloy ang ganito. Alam ko na medyo abala ang bawat isa, ang iba naman ay nasa trabaho, ang iba ay may mga inaasikaso, pero kagaya ng ating napapag-aralan lagi, napakahalaga na magbigay tayo ng kaunting panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito'y makakatulong sa ating lahat at makikita natin sa mga susunod na panahon na pag tayo nag-focus sa Panginoon, pag ibinigay natin sa Kanya ang ating commitment sa pag-aaral, siya ang magbibigay sa atin ng kaayusan sa lahat ng bagay. Yan, okay, magandang gabi, Sister Jingjing. Salamat at naandito ka ngayon. Namiss ka na namin, namiss namin ang iyong pamilya. Okay, so pansamantala nga po, ako muna uli ang magdi-discuss sa ating daily devotion. At itutuloy ko po yung mga natapos na lesson ni Pastor Claude. Natapos niya noong Tuesday yung verses hanggang verse 13. So, ngayon po ay magsisimula tayo sa ating pag-aaral sa verse 14 at kung hanggang saan ang ating matatalakay, but contextually ay ito ay hanggang doon sa verse 20. Ayan, so sa ating po pagsisimula, gusto kong bigyan ng kaunting review ang chapter 41. I-summarize ko ito sa maigsing panahon. No po? Ang ating ngang natalakay na simulan ni Pastor Claude ng mga nakalipas na araw, ang chapter 41 ng aklat ng Isaiah, ito ay nangyari sa panahon na ang mga Israelita o ang Juda ay nasa ilalim ng pagkakabihag ng bayan ng Babylonia. Alam nating lahat kung ano ang naging dahilan, bakit sila nabihag, dahilan sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagsuway. Ibinigay na ni Yahweh ang lahat ng mga gabay, lahat ng pamamaraan at sistema sa buhay. Subalit hindi nila sinunod. Patuloy silang nagmataas, hindi sila sumunod sa mga iniuutos ni Yahweh. At kasama pa dito, yung naging pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Well, alam natin na sa panahon ng Lumang Tipan, ang binabanggit na Diyos-Diyosan ay mga ribulto, mga santo, o kung sino-sino mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga kamay ng tao. Samantalang sa ating kapanahunan, ang sinasabi nating Diyos-Diyosan, mayroon din pa rin mga ribulto, mayroon pa rin mga
imahe na gawa ng tao. Pero mas rampant, mas malawak sa ating kapanahunan, yung Diyos-Diyosan na ng ating sarili. Yung mga bagay na ginagawa natin na mas nauuna natin higit sa Panginoon. Halimbawa, yung trabaho, negosyo, o mga pangarap sa buhay. Minsan kasama na rin yung pag-aaral, o yung mga pagtupad sa mga bagay na gusto nating na mangyari sa ating mga buhay na most of the time ay hindi kalooban ng Panginoon. So ito ay nagiging priority natin sa ating mga buhay, kaya halos sinasamba na natin at doon na nakafocus ang ating panahon. So doon po, kaya lagi nating ipinapaalala na anumang bagay na ating ginagawa na nakahihigit ang ating atensyon sa Panginoon, nahihigitan ang Panginoon, ito ay ikinukonsider na parang Diyos-Diyosan na nandoon na nakafocus ang ating panahon at pagkakataon. Kaya nga napaka-importante na mabalanse ang lahat ng kilos, lahat ng gawa, lahat ng kaisipan at maging ang ating mga damdamin. Dapat ay sa Panginoon lang tayo nakafocus. Okay, so ang chapter 41 ay tumukoy sa tatlong bagay. May dalawang lugar na pinag-usapan dito. Sa verses 1 to 7, tinalakay dito yung tinatawag nating coastland countries o yung mga lugar o mga bansang malalayo. Particularly, ito yung lugar ng Medo-Persia o ng iba't ibang lugar. Ito yung mga hintil na lugar na hindi kasama sa pinili ng Diyos. Nasa malalayong lugar ng silangan. Ayan. At syempre, yung Israel o yung Judah, ito ang isang tinatalakay dito na kung saan ipinakita ng Panginoong Diyos ang kaniyang pagmamahal at pag-aaruga. Yung verses 1 to 7, tinalakay ng Panginoong Diyos doon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah yung mga malalayong lugar. At sa verses 8 to 20, tinalakay naman dito ang Israel o ang Judah kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang pagkalinga. Ang verses 21 to 29 na matatalakay natin sa mga susunod na panahon ay nakatutok naman sa pagtalakay sa mga huwad na Diyos o huwad na propeta o yung mga Diyos-Diyosan. At sa huling bahagi, yung 25 to 29 naman, ay tinalakay yung pagpapadala ng Diyos ng isang sugo upang hanguin ang Israel sa pagkakabihag sa Babylonia. At ito nga ay nakilala natin sa mga unang pag-aaral natin na si Haring Ciro. Hindi direktang binanggit sa kabanatang 41 o sa chapter na ito ang pangalan ni Haring Ciro. Pero alam natin sa kasaysayan na si Haring Ciro or Cyrus the Great ang ginamit ng Panginoong Diyos para palayain ang mga Israelita buhat sa pagkakabihag sa Babylonia. Okay, ang unang bahagi ng chapter 41, yung verses 1 to 7, ay tumukoy sa pagpapahayag ng Diyos sa bayang malalayo sa lugar ng Judah. O nabanggit nga sa ibang salin ng Bible, yung coastland countries. Ibig sabihin na coastland, malalayo, kumbaga tawid dagat, no? Yan. Partly binanggit dito ang pagpapadala ng isang mananakop na sinasabi nga nating si Haring Ciro. Doon sa mga sumunod na talata, tinalakay dito na ang mga tao, doon sa verse 5 ay natalakay dito na ang mga tao dito sa coastland area na ito ay nakaramdam ng matinding takot. Dahilan doon sa pagsasabi ng Diyos na may ipapadala siyang tao na makapangyarihan at sasakupin silang lahat. So ang mga tao sa lugar na ito ay nakaramdam ng matinding takot. Kaya ang ginawa nila, sila ay nagtulong-tulong, nagkasundo sila, nagkaroon ng pag-uusap at sila'y gumawa ng Diyos-Diyosan na inisip nila na makakatulong sa kanila sa paglaban dito sa hari na ito o sa mananakop na ito na ipinadala ng Diyos. Gumawa sila ng napakagandang Diyos-Diyosan nila, hinugisan ng maayos at inilagay sa isang pedestal na napakaganda ng pagkakagawa. At ito ay kanilang inilagay doon at inisip nila na sila ay matutulungan. Okay, magandang gabi kay Nanay Ching, mother ni Pastor Claude. Ayan, nandiyan din si Pastor Claude. Ano po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito.
So natalak ang binabanggit nga natin dahilan sa matinding pagkatakot ng mga tao, posibleng, ang sabi doon sa mga komentaryo, posibleng naniniwala sila sa Diyos, subalit hindi sapat ang kanilang paniniwala o pananampalataya. Nagsiguro ang mga tao, sinigurado nila na maliban sa Diyos na pwedeng tumulong sa kanila, meron pa silang posibleng mahinga ng ibang tulong na mag-ipagtanggol sila dito sa hari na ito na makapangyarihan. Kaya gumawa sila ng pangalawang Diyos na tinatawag na nating Diyos-Diyosan. At ito'y kanilang inilagay sa isang napakagandang lugar at para makapanalangin din sila at inasahan nila na sila'y tutulungan. Kaya lang alam naman natin na ang mga bagay na ito na ginagawa ng tao, ng kamay ng tao, ay baliwala. At ang nangyari nga, hindi naman sila natulungan nito, salib dinala pa sila sa lalong kabiguan. At hindi sila na ipagtanggol. Dahil alam nating lahat na ito namang mga Diyos-Diyosa na nilikha ng kamay ng tao, mga ribulto, mga imahe, ito ay walang anumang kapangyarihan, wala itong magagawa sa kanila. Ni hindi nga ito marunong magsalita, ni hindi ito nakakarinig. Ito ay katumbas ng mga taong patay na walang anumang senses, walang anumang kakayahan na tumulong o gumawa ng anumang bagay. Ayan. So binabanggit din sa bandang huli, sa mga sumunod na talata, ito yung huling nabanggit at na-discuss ni Pastor Claude, binanggit ni Yahweh na sa kabila ng sitwasyon ng pagkatakot ng ibang mga tao, binanggit niya sa kaniyang mga piniling tao, ang mga Israelita, na hindi sila dapat matakot o mangamba. Dahil palalakasin sila ni Yahweh, tutulungan sila, iingatan at ililigtas. Walang sino mang magwawagi sa kanila. Ayan, makikita natin yung sitwasyon, yung unang bahagi, tinalakay yung pagpapadala ng Diyos ng isang haring makapangyarihan para salakayin o pabagsakin yung mga ibang bansa. Sasamantalang ang isang layunin ng Diyos dito sa makapangyarihang tao na ito ay iligtas ang Israel. Kaya yung comparison dun sa unang bahagi, natatakot ang mga tao sa puwersang gagawin ng tao na tong hari na ito. Posibleng yung mga Israelita ay natatakot din dahil nabalita sa buong mundo kung gaanong kalakas, gaanong makapangyarihan ang tao na ito. Kaya doon sa mga sumunod na talata ay pinaalalahanan, kinandili ng Diyos ang mga Israelita. Ayan, ang sabi niya doon sa verse 8, "Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham, na aking kaibigan, ikaw ang aking bayan na hinirang." Ang mga sumunod na talata dito ay nagsasabi na huwag kang matakot o mangamba dahil palalakasin kita. Ipisinabi ito, pinatunayan ni Yahweh na sa kabila ng takot na nararanasan sa mundo, huwag kang matakot, Israel, dahil ikaw ay malapit sa puso ko, ikaw ay mahal ko at hindi kita pababayaan. So, gano'n ang ginawang pag-aaruga at pagpapanatili ng Diyos. At mayroon pang binabanggit doon na walang sino mang magwawagi sa iyo. Kung atin po dadalhin ang katuparan ng mga pangakong ito, sa panahon ng lumang tipan, nangyari ito. Dahil itong hari na ipinadala, itong makapangyarihang hari na ipinadala ni Yahweh, ang siyang naging dahilan o kaparaanan para makalaya ang Israel buhat sa pagkakabihag sa bayan ng Babylonia. At sa kasalukuyang panahon, sa napakahaba ng nangyaring ng kasaysayan, walang sino mang mga bansa na lumaban o nagtangkang pabagsakin ang Israel ang nanalo o nagwagi sa kanila. Magandang gabi, Sister Jane. Lahat ng mga bansang Arabo o iba't ibang uri man na nagtangkang magpabagsak sa mga Hudyo o sa Israel ay hindi nagtagumpay. Kasalukuyan nga noong kamakailan ay yung Hamas, yung mga rebelde ng Hamas ay sinalakay ang Israel, subalit wala silang nagawa. Nung hindi makapanalo ang Hamas, tumakbo ito doon sa mga nagpadala sa kanila, which is ang Iran. At kaya ngayon yung Iran naman ang sumalakay sa Israel, no? Kaya
hindi tayo makakaasa ng Israel ay pananaluhin pa rin at pagbabagiin pa rin ng Diyos. So nabanggit ito ni Pastor Claude sa kanyang pagtalakay, yung Iran na kasalukuyang nakikipaglaban o pinipilit na pabagsakin ng Israel, dito nagmula si Haring Ciro. Nung unang panahon, ito'y tinatawag doon sa aklat ni Daniel na Medo-Persian. At ito ang nagbalaya sa kanila sa Babylonia. Sa kasalukuyang panahon, ito ay kaaway na rin nila. So, hindi na natin eksaktong madidiscuss kung ano ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway o hindi pagkakasundo. Okay, dyan sa sitwasyon na yan, na nangako ang Diyos sa Israel na hindi sila pababayaan, sila ay kakalingain, ipapagpatuloy natin ang ating pagtalakay sa gabi ito. Doon sa verse 14 tayo magsisimula. Ang mga talatang ito, yung verses 14 to 20, ay tumutukoy sa mga kayang gawin ni Yahweh para tulungan at bigyang kalakasan ang kanyang bayang pinili, ang Israel. Ito yung katuparan ng kanyang sinabi doon sa verses 8 to 13, na aalagaan sila at hindi sila dapat matakot. Dito sa mga susunod na talata, binanggit dito ng Panginoong Diyos paano niya gagawin ang pagprotekta sa kaniyang bayan. Yan, nabasa nga natin sa mga talatang 8 to 13 ang pangako ng Diyos ng proteksyon at pag-iingat sa kanyang bayang Israel. Ipinahayag ng Diyos sa mga Israelita ang kasiguraduhan at pangako ng tulong at pagpapalakas. Binigyang diin ng Diyos na hindi sila dapat matakot dahil sasamahan niya sila. Wala silang dapat na ipangamba. Binabanggit ito sa verse 10. Ang mga naunang talata ay nagbigay ng mga kaaliwan at pampatibay loob sa mga sumusunod at nananatili sa Diyos at tinitiyak sa kanila ang kaniyang presensya, lakas at proteksyon. Itinatampok nito ang kanilang espesyal na kaugnayan sa Diyos bilang kaniyang piniling lingkod na nagmula sa binhi ni Abraham at nangangako ng tagumpay laban sa kanilang mga kalaban. So naalala natin dun sa Genesis, I think Genesis chapter 12, ipinangako ni Yahweh kay Abraham na ang sino mang magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Ibig sabihin, yung buong lahi ni Abraham ay pagpapalain ng Diyos. At nabanggit din doon yung titulo na si Abraham ay tinuring ng Diyos na kaniyang kaibigan. Sa mga talatang ito na ating tatalakayin, muling binibigyang diin ng Diyos na hindi dapat matakot ang Israel, anuman ang kanilang kalalagayan, dahil makakaasa sila na tutulungan sila at kakalingain ng Diyos. Kung ito'y dadalhin natin sa ating praktikal na sitwasyon, praktikal na buhay natin ngayon, kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ka rin dapat na matakot. Hindi ka dapat mag-alala dahil sigurado na naandyan ang proteksyon at pagkalinga ng Panginoong Diyos. Ano't anuman ang mangyari, anuman ang maging sitwasyon sa buhay natin, siguradong naandyan ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kahit na tayo'y mamatay, siguradong naandun pa rin ang pagkalinga at proteksyon ng Diyos. Kung tayo naman ay manatiling buhay, naandito pa rin ang ating buhay at tayo ay makakapaglingkod sa Kanya. Ayan. Okay, magandang gabi, Tess. Salamat sa iyong pag-join sa ating pag-aaral. Okay, ang verse 14, binabanggit sa talatang ito ang pagkakasabi ng Diyos na kahit ang Israel ay isang mahina at maliit na bayan, hindi ito dapat matakot dahil nasa kanila ang tulong ng Diyos. Basahin natin ang talata. Ano po? Ang sabi doon ay, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Sa verse 15, gagawin kitang tulad ng panggiik na may bago at matatalim na ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabok. 16, ihahagis mo sila at tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang kayo sa pangalan ni Yahweh at pararangalan ang banal na Diyos ng Israel.
Verse 17, kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan, akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Okay, mamaya natin itutuloy ang ibang talata, atin munang talakayin, no? Sa ibang salin, yung salitang ginamit dito sa verse 14, mahina at maliit. Sa King James, ang ginamit na salin dito ay larawan ng uod. Yan. So, yung pagiging maliit, napakaliit na insekto ng uod, so doon ikinumpara ang bayan ng Israel. Okay, ang sabi dito, ang tunay na Diyos na kakaiba sa lahat ng Diyos-Diyosa na sinasamba noong panahong iyon ay nagbigay ng pangako sa kanyang bayan o doon sa mga tao na kaniyang pinili. Para ito'y katumbas ng binabanggit sa Deuteronomy na hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Bagamat siyempre, iba yung konteksto nun, ito'y yung binabanggit sa Deuteronomy na hindi tayo pababayaan o iiwanan, merong katulad na talata sa Hebreo. Bagamat siyempre sa Hebreo, New Testament yan, iba ang konteksto at ibig sabihin. Pero generally, alam natin na ang laman ng Biblia ay pangako ng Diyos ng proteksyon, ng pagmamahal at pagkalinga sa kanyang mga piniling tao. Ito yung mga naging lipi ni Abraham at kasama tayo dito dahil tayo ay mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Inulit ng Diyos na siya ang tagapagligtas ng kaniyang bayan. Walang iba na makakapagligtas sa kaniyang bayan. Ngayon, sa salin sa King James, ikinumpara ang Israel sa isang maliit na uod at binanggit ng Diyos na kahit kasing liit siya ng uod, ay hindi dapat na matakot. Tutulungan niya ang mga ito. Magandang gabi, Tita Glo. Maraming salamat po sa inyong puling pagsama. Ang description sa Israel na maliit o tulad lamang ng isang uod ay kaugnay sa lawak, laki at kapangyarihan ng mga bansang sumakop sa kanya. Ang Babylonia na nagbabantang pwersa ng makapangyarihan ng Medo-Persia na pinamumunuan ng makapangyarihang si Ciro. Kung ating titingnan sa mapa, napakaliit ng Israel. At doon sa kanyang paligid, napapaligiran siya literally ng mga bansang Arabo. Ang Iran ay napakalaking bayan nito na kung tutuusin ay kayang tirisin ang bayan ng Israel. Subalit nakikita natin sa kasaysayan na walang isa man sa kanila na nanalo sa pakikipagdigmaan sa Israel. Sa laki ng mga bansang ito, ang Israel, partikular ang Juda, ay totoong parang isang uod lamang, isang kapirasong lugar lamang sa mapa. Subalit sa kabila ng katotohanan ito, ipinapaalala ng Diyos sa kanila na hindi sila dapat matakot dahil nasa kanila ang tulong, ang gabay at presensya ng Diyos. Ibibigay ng Diyos sa kanila ang kalakasan at tutulungan silang magapi ang kanilang mga kaaway. Sa panahon ng pagkabihag ng Babylonia sa Juda, dumating ang panahon na sila'y pinalaya at pinabalik sa kanilang lupain sa Jerusalem at muling itinayo ang kanilang bayan. Sa pagkakataon ngang ito ay ginamit ng Diyos ang makapangyarihang Medo-Persian at si Haring Ciro upang sila ay makalaya. So nabanggit ko na kanina na sa kasalukuyang panahon, talagang maliit ang bayan o ang bansang Israel. Kung ikukumpara yung malawak na bayan ng mga Arabo, napakaraming bansa niyan na nagtutulong-tulong para ibagsak ang bayan ng Israel, subalit hindi sila manalo. Doon sa talatang 15 hanggang 16, binabanggit nito ang pagpapakita ng lakas o puwersa na ibibigay ng Diyos sa Israel. Ikinumpara sa isang panggiik na may matalim na mga ngipin. Ginamit na simbolismo ng lakas at kapangyarihan ang panggiik na may kakayahang giikin o durugin ang mga bundok. Gawin itong alabok at ihagis o itapo na tila isang walang kwentang bagay na maaaring tangayin o pakalatin ng bagyo. Ang talata ay nagtatapos sa isang tawag na magalak sa Panginoon na nagpapahiwatig ng pagbabago mula sa takot tungo sa pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan. Binibigyang diin nito ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang kabanalan, katapatan at mga mahimalang gawain. Siyempre, alam natin, hindi naman literal na
gigiikin o dudurugin ng Israel ang mga bundok. Kagaya nga ng sinasabi natin nung linggo, masisira ang mga geographical setting ng mundo. Ang ibig lang sabihin nito, ang kapangyarihan na ibibigay ni Yahweh sa Israel ay ganoon kalakas, magiging very powerful sila at walang magagawa sa kanila ang anumang bayan na magtatangkang pabagsakin sila. Dudurugin nila, tatalunin nila at magiging kasing katulad lamang ito ng alabok na maglalaho sa mundo. At sa kasaysayan ito nga ang nangyari. Gaano kalakas ang bansang Germany sa pangunguna ni Hitler noong 1940s, wala silang nagawa sa mga Hudyo. Akala ni Hitler ay nanalo siya at na-eliminate niya yung mga Hudyo sa mundo, pero hindi niya alam na pumunta lamang ito sa iba't ibang lugar. Nanatili ang bayan ng Israel at noong 1948 muling diniklara ito ng United Nations bilang isang malayang bansa. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy na namamayagpag sa mundo ang bayang Israel. Yan. So makikita natin dito na hindi hinayaan ng Diyos na mapariwara ang bayan na kanyang pinili. Kung ating babalik-aralan ang kasaysayan ng Israel simula sa panahon ng paglaya sa Ehipto, sa kabila ng kanilang mga katigasan ng ulo hanggang sa kasalukuyang panahon, simula kasama yung panahon ni Isaiah na pinag-aaralan natin ngayon, talagang hindi sila pinabayaan ng Diyos at talagang nakita natin kung paano silang pinrotektahan. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang tao, iba't ibang kapangyarihan para panumbalikin ang kaniyang bayan. Yan. Sa talatang 17 hanggang 18, nagpapakita naman ito ng pagkakaloob ng Diyos ng mga pangangailangan sa mga Israelita. Ito yung binasa natin kanina, no? Ang sabi dito, kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Sa verse 18, magkakaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na nabubukal sa tuyong lupain. At sa verse 19, ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at cedar, kahoy na ulibo at saka ng mirto, kahoy na sipres, alerces at pino. Sa verse 20, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na akong si Yahweh ang banal na Diyos ng Israel ang gumawa at lumikha nito. Ayan. Doon sa verse 17 and 18, ito'y nagpapakita ng pagkakaloob ng Diyos ng mga pangangailangan ng mga Israelita. Ginamit na simbolo dito ang pangangailangan ng tubig na lunas sa uhaw. Sa lumang tipan at sa panahon sa paglalakbay sa ilang, naging malaking bahagi sa buhay ng mga Israelita ang tubig at pagpawi ng kanilang uhaw. Generally, sa kontekstong ito, ang tubig ay sumisimbolo sa pagkain na kailangan ng mga Israelita. Ang tuyong lalamunan ay sumisimbolo sa kawalan, sa kahirapan o pagkagutom. Ipinangako ni Yahweh sa mga Israelita na kung mangyari ang kahirapan, kawalan o pagkagutom, siya ang magpapadala o magbibigay ng kanilang kakainin. Katulad ito ng nangyari sa kanilang mga ninuno habang sila ay naglalakbay sa ilang. Sa gitna ng mga tigang na burol ay magkakaroon ng ilog, aagos ang tubig, buhay, ang aagos ang tubig, buhay, at sa libis ay bubukal ang batis ng mga disyerto. Yan. Ito ay natalakay din sa ibang talata doon sa chapter 36 verses 6b at 7a. Ang sabi dito, mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Sa verse 7 ng chapter 35 ng Isaiah, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Gayon din sa Isaiah chapter 30 verse 25, mula sa matataas ninyong mga bundok at burol
aagos ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagwasak sa mga tore. At marami pang mga talata, sabi sa Isaiah chapter 44 naman, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Every Sunday kinakanta ng music team ng Touching Lives, yung sino nga ba ang tulad mo? At merong linya doon na binabanggit niya na kaya niyang mag-produce ng tubig sa disyerto, sa tigang na lupain, at sa mga lugar na tila imposible. Doon sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang buhat sa Ehipto, yung tubig ay saan ba nagmumula? Hindi sa lupain hindi bumubukal kung hindi sa bato. Sa pamamagitan ng pag-uutos ni Yahweh kay Moises, bumubukal ang tubig na masarap doon sa bato at ito'y nagagamit nila na inumin. Ito'y nagpapakita lamang na kaya ng Diyos gumawa ng mga imposibleng bagay para sa kapakinabangan ng kaniyang mga anak. Siyempre, hindi naman ito literal na mangyayari sa ating kapanahunan. Ito'y nangyari ng panahon ng lumang tipan. Baka meron sa atin ditong kumuha ng sanga ng isang puno at hampasin yung mga bato, tapos magpabukal ng tubig, hindi po yun mangyayari. Kasi ito'y espesyal na sitwasyon sa panahon ng buhay ng mga Israelita. Hindi po literal na mangyayari sa ating kapanahunan, bagamat ito'y literal na nangyari nung panahon sa lumang tipan. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na gumawa ng mga imposibleng bagay para sa kapakanan ng mga taong kaniyang pinili. Hindi nihahayaan na mahirapan o makaranas ng matinding paghihirap ang kanyang mga piniling tao. So kung ating titingnan kahit sa ating kasalukuyang panahon, kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Panginoon, laging nandyan ang proteksyon, laging naandyan ang pagkakaloob ng Panginoong Diyos. Marami sa atin nakakaranas ng kahirapan, ng mga problema, kawalan sa buhay, pero pagkaraan ng ilang panahon, nararanasan natin muli ang pagkalinga ng Diyos, yung pagkakaloob ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Pinapadaan talaga lamang ng Diyos yung kabigat at kahirapan sa ating mga buhay para tayo ay turuan, para ipakita sa atin kung paano tayo dapat lumapit sa Kanya at kung paano siya magkakaloob. So yung ginawa ng Diyos sa Israel, ginagawa pa rin niya sa atin sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, kung paanong inasahan siya ng mga Israelita sa panahon ng lumang tipan, maaari pa rin natin siyang asahan sa ating kapanahonan. Kaya nga siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi dun sa awitin, hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang talatang 11, dito naman ay ipinapakita ang panibagong pagkakaloob ng Diyos sa mga tao. Sabi doon, ang dating nakatibangbang na lupain ay muling palulusugin. Magiging mataba at muling tutubuan ng mga malulusog na halaman, puno at ibang pananim na magbabalik ng balanse ng ekolohiya o ecological system. Binabanggit sa talatang ito ang iba't ibang uri ng halaman at puno na sa panahon ng lumang tipan ay sumisimbolo sa kasaganaan. So naandyan yung acacia, cedar, olibo, mirto, alerces, at cypress, at kung ano-ano pa. Iba't ibang uri ng puno. Ang mga halaman na to ay mga malulusog na puno na nagpapakita ng kaunlaran ng isang bagay. So makikita natin dito, nagmula yung sitwasyon ng Israel bilang isang disyerto, biglang patutubuin ng Diyos ang mga halamang ito. Ibig sabihin, ipinapakita ng Diyos na kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Yung nature, yung sitwasyon ng mga tao, pwede niyang paunlarin, yung lupain na tigang, yung mga taong walang pag-asa sa buhay, pwedeng ayusin ng Diyos at pwedeng baguhin ang buhay. Basta manampalataya lamang tayo at sumunod sa Kanya. Sa pangkalahatan, ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa pangako ng Diyos na maglaan para sa pangangailangan ng mga tao, partikular ng mga Israelita. Kaugnay ng pagkakaloob na ito ang kasaganaan at kagandahan ng mga tiwangwang na ilang. Gagawa siya ng mga ilog, bukal at malalagong halaman sa disyerto. So ito yung pangako ng Diyos. Kaya tayong mga totoong nanampalataya sa Kanya,
ay hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat mabigatan, sa halip ay manampalataya lamang tayo sa Kanya. Normal sa atin na makaranas ng kahirapan at kabigatan, subalit ating titingnan lagi sa dulo na naandun lagi ang provisions ng Panginoon. Halos lahat sa atin dito nakakaranas ng mga kabigatan. Pero makikita natin na hanggang sa kasalukuyang panahon ay buhay pa tayo, malakas at nakakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Sa panghuling talata, extended na pala yung oras ko. Yan. Sabi sa verse 20, kailangan tapusin na natin ito, isa na lang. Ang verse 20 ay nagsasabi na, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na akong si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang gumawa at lumikha nito. Ang talatang ito ay isang patotoo ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo, hinggil sa kanyang kabutihan. Mauunawaan at makikilala ng lahat ng tao na si Yahweh ay isang tunay na Diyos, banal at nakakaunawa sa pangangailangan ng kaniyang mga tao. Makikilala ng mga tao sa buong mundo na si Yahweh na Diyos ng Israel ay gumawa at lumikha ng lahat ng bagay. Ang sitwasyon sa kapanahon ng lumang tipan, maraming tao sa mundo na hindi naniniwala kay Yahweh dahil may kani-kani silang Diyos na pinaniniwalaan. Pero sa pamamagitan nitong mga gagawing pagbabago ni Yahweh sa mundo, sa lugar ng Israel, ng Jerusalem, malalaman ng buong mundo ng mga tao na si Yahweh ay totoo. Sa panahon natin, ang buhay nating mga mananampalataya na binago ng Diyos, buhat sa kasamaan na naging mabuti, buhat sa kawalan na naging maunlad, material man or spiritual man, ito'y mga mabubuting halimbawa at patotoo sa katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Ang pagkakaloob sa atin ng kaligtasang spiritual at pagkalinga sa atin sa araw-araw na buhay. Itong talatang 20, sinasabi sa lumang tipan na malalaman ng mga tao na siya ay si Yahweh. Ito'y dinadala sa ating kapanahunan para ipakita natin sa mundo na ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na mabuti, nagpo-provide ng ating pangangailangan, kinakalinga tayo sa ating pangangailangan. Hindi lang sa aspetong espiritual. Alam nating lahat na ang pinakahuling binipisyo ng ating pananampalataya ay aspetong espiritual, yung kaligtasan na tayo dadalhin sa kalangitan. Pero hindi natin maitatago na ang Diyos na nagbibigay ng pangakong espiritual ay kaparehong Diyos na nagbibigay sa atin at kumakalinga, nagkakaloob ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kasama na yung kaligtasan, yung karunungan, yung mga bagay na hindi natin maisip na nagagawa natin o nangyayari sa ating mga buhay. Ito'y panawagan na patuloy tayong magpatotoo para sa pangalan ng Panginoon. Patuloy tayong gumawa ng mabubuting bagay, patuloy nating ipakita sa mundo na ang Diyos natin ay totoo at ito'y makikita sa pamamagitan ng ating mga personal na buhay. So makikita natin yung patotoo ng Israelita sa mundo, ito rin ay hinihingi ng Diyos na maging patotoo natin sa ating kasalukuyang panahon. Inilarawan ng Diyos ang lahat ng kabutihan na gagawin niya o ginawa niya sa Israel at ito'y tumutugma rin sa mga nararanasan nating kabutihan sa ating kapanahunan. Kung tatanungin ko kayong isa-isa, sigurado na mayroon kayong masasabi na ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Ako personally, ang dami kong pwedeng sabihin na patotoo sa mga ginawang kabutihan at kagandahan ng Diyos sa aking buhay. Ang dapat natin gawin, pag natin itong itago, ito'y ipakita natin sa tao. Hindi naman sa tayo ay magmamayabang o magmamalaki, kung hindi ipakita natin, ipatotoo natin na ang Diyos na ating sinasamba ay totoo sa anumang aspeto ng buhay. Sa katalinuhan na binigay sa atin, sa mga bagay na ating nagagamit o kinakain sa araw-araw, sa kaligtasan ng ating personal o pisikal na buhay, sa lahat ng mga bagay na mabubuting nakikita sa atin. Wala tayong dapat na gawin kung hindi ito'y ipatotoo sa mundo, ipakita, upang ang mga tao sa mundo na hindi nananampalataya sa Diyos ay makilala siya at magkaroon din ng sariling
pananampalataya. At sa pamamagitan noon, dadami ang mananampalataya, marami ang magpupuri at malulugod sa Panginoong Diyos. At magiging bahagi tayo ng sitwasyon na ito. Yan ang panawagan ng Diyos at kinakailangan nating tugunan bilang mga taong pinili niya, bilang mga taong nananampalataya sa Kanya. Okay, so hanggang doon lang po pansamantala ang ating tatalakayin sa gabing ito. Pasensya na kayo, medyo na-extend yung oras, 8:45 na. So, salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong pagsama. Nawa ay natuto ang bawat isa sa atin. At kung meron kayong mga dagdag na katanungan, muli ay huwag kayong mahihiyang magtanong, mag-chat lang po at para mas maipaliwanag pa ng maigi. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig sa gabi pong ito. Tayo magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito, sa kalakasan ng katawan, sa karunungan, at sa commitment ng bawat isa na ibinigay mo upang kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Nawa ay natutunan ng bawat isa ang aralin na ito at kagaya ng panawagan sa huling talata na aming tinalakay, ito ay isang maging mabisang patotoo sa buong mundo na kaming mga anak mo ay nabubuhay ng maayos sa sumusunod sa iyo at ikaw na Diyos ay nagmamahal at kumakalinga sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli mga kapatid. Ingat po kayo at may malakas na bagyong paparating. Ayan. Actually, wala naman dito sa Batangas ang bagyo. Nandito ay habagat. Yung west monsoon nata ang tawag doon sa English. Ano po? Ang bagyo ay somewhere sa norte, sa Cagayan. Kaya lang syempre sama ang ating lugar. So ingat po tayong lahat, maghanda ng mga ilaw, i-charge ang mga cellphone para kahit may bagyo ay tuloy-tuloy ang paggamit. Okay, so ingat po mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.